speaking sa mga ginawa ng mga Duterte na karumaldumal, sa ginawa ng mga Duterte ng hindi maganda sa bayan. Isa na yung war on drugs, tinukhang, pinatay, yung iba na rape, na dukot, mismo na pinsan buo ni Sara Duterte, pamangkin ni Digong na si Noely Duterte. Si Noely Duterte mismo, mga kababayan, nagsabi, eto pakita ko sa inyo, pakinggan ninyo. I feel guilty because someone in my family, someone I know, it could be, it's I guess it's stronger because it's someone who carries my name, but also someone I'm related to, doing things that's hurting people. You don't want your family member to be committing crimes, right? You don't want to you don't want to be related to someone who murdered somebody or who is a perpetual thief, or like some people don't even want to be related to people doing drugs. Yeah. So it was a lot of shame and guilt. Like, I felt really bad that I did not, I guess, do my part early on, and so I feel like I need to make up for it. Diba? Mismo pinsan buo. I feel guilty because someone in my family, someone I know, it could be, it's I guess it's stronger because it's someone who carries my name, but also someone I'm related to, doing things that's hurting people. You don't want your family member to be committing crimes, right? So mismo, narinig nyo, mismong pinsan buo ni Sara, anak ng kapatid ng tatay niya, nagsabi, guilty siya sa mga ginagawa ng kanyang kamag-anak na si Duterte. Hindi, kahit ikaw, gusto mo ba na pamilya mo, kamag-anak mo, relatives mo, paryente mo, kriminal? Nagigilty siya sa mga ginawang crimes ni Digong. Tignan ninyo, sarili, kamag-anak mismo nila Sara at ni Digong, sinuka sila. Kung mismong kamag-anak na nila sinuka sila, tayo pa kaya? Just try to think of it. Just try to imagine. Diba? Salamat po, Sir Joel CG, first squad ever. Maraming salamat po. Diba? Yan ang problema, mga kababayan. Noel Duterte, pamangkin ni Digong, anak ng kapatid ni Digong na babae, na nakabase ngayon sa Amerika, isang psychiatrist doctor ba? Hindi ko alam kung ano to. Mismong sabi niya, I feel guilty. Hindi daw niya gusto na kamag-anak niya, di ba, gumawa ng karumal-dumal. Hindi niya tanggap na pati siya nadadamay. Guilty siya sa mga ginawa, diba, nitong kampo ni Digong. Siyempre, Duterte din siya. Tapos ngayon, kung ikaw, may katrabaho ka doon ng mga foreigner sa Amerika, tapos sikat na sikat yung tsuhin mo na kulong, President in the Republic of the Philippines, being prison and ICC detention facility center. Tapos, how about you? You're also Duterte. Do you related with that Duterte? Siyempre, gaganon yan. Siyempre, gaganunin niya ng mga kasama niya doon, mga foreigner. Yeah? Are you related with that man? Ano reaction niya? Are you related with a man? You're also Duterte. Do you know who is it? Ganun may English eh. English na lang to, pasensya na. Ganun talaga. Are you related with man? The man who is being imprisoned inside the ICC detention center? So siyempre, kung ikaw si Noel Duterte, pamangkin ni Digong na pinsang buo ni Sarah, what we are doing to do? What would, di ba? Yeah. So ano sasabihin mo? I'm so sorry. I did not mean to. That's my relative. My mother and her father is
You know? Di ba? The Vice President of the Republic of the Philippines is my cousin. My first cousin. Yeah. So, her father is my uncle. Na? Oh, hindi tayo mag-British accent kasi Asian tayo. Dapat Chinese accent. Sorry, the church is my cousin. Her father is my uncle. Hi! Sir Nino Barsaga, may kalab shoutout, sir. Excited na ako, DILG Secretary Suni Trillanes, abangan. Oh, eto pa, mga kababayan. Eto congratulations, Senator Antonio Trillanes IV, the next DILG Secretary in the Republic of the Philippines. Kamag-anak ni Digong, pamangkin buo ni Digong, sinuka nga sila eh. Tapos kayong DDS magpakatanga. Yun ngang jetski niya sa West Philippine Sea, hindi nga niya tinuloy. Mag-drive ng motor, 3 gulong, takot bumaliktad. Ang ina niyan, 3 na nga gulong, tumuwad pa. Oh, baka nakalimutan ninyo yan, binalita yan noon. 3 na ng motor, 3 gulong, pareho sa motor ni ano yon. Yung motor na drive ni Digong, pareho yun sa motor na drive ni Congressman Abante. Magkanong halaga nun? Milyones yung halaga nun. Yung motor na BMW na yung 3 gulong, tumambling pa siya nun. Napahiya. Bagong bili, tumambling. Diba na? Nabalita yan noon. Ang presidente, mabuti po at nasa tama naman po ang lagay ng presidente kasi nga tumambling po nung nakaraang araw. Nag-drive ng motor, tumambling. Hindi na kaya, nagda-drive pa. Totoong balita yan, hindi ako fake news. Nung presidente si Digong, tumambling ang motor. Ito pakita ko sa inyo para hindi ako fake news. Kasi sasabihin na naman Duterte ng mga DDS ito, fake news ka, fake news ka. Patungod natin sa inyo. Si former President Rodrigo Roa Duterte. Kakapasok lang na balita, maraming nagulat matapos dalhin sa ospital ngayong araw si former President Rodrigo Roa Duterte dahil dito, narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ang dating Pangulo ay naglingkod sa ating bansa taong 2016 hanggang 2022. Siya ang nagpatupad ng laban kontra droga, kung saan hindi pinabura ng marami dahil marami. Taas naman. Ito ang manong Lieutenant Jerome Acuba. Sikat ulit tayo. Tumambling si Digong. Wait lang wait lang. Duterte. Para hindi tayo fake news. Tumambling sa motor to. Susuportahan, pero hindi magsasawalang kibo. Kakapasok lang. Ito yun tumambling yan siya dyan eh. Tapos sabi ni Bongo, okay naman po ang Pangulo, magaling naman po siya, tumambling ang motor. Masamang damo. Sa Facebook post is humiling ng kopya. What do you think of yung mga allegations na human rights violation? Ito mismo yung motor ni Mahigit Ayos lang. Ito mismo yung motor ni President Duterte na nag-ride siya. Check nyo. Let's go. Handbrake. Pag nagkamali ka ng handbrake, tuwad. So yun mga kababayan. higit 100 ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dinagdag ng prosekusyon sa mga So yun lang mga kababayan yung ating topic. So meron pang sunod, eto mga kababayan.